Update po tayo ngayon guys. Alam kong marami pong mga kaibigan po natin na naghihintay dito. 3 buwan na po guys, no? Lagi po silang nagpaulit-ulit sa mga katanungan. Gusto po daw nilang humingi ng prediction sa ating kaibigan kung sino ang susunod na presidente dito sa ating bansa. Kaya dito ninyo ngayon marinig ang ipapaabot ng ating kaibigan kung sino po yung susunod na magiging presidente sa ating bansa. Kaya sa lahat po ng hindi nagkagusto dito, kung sino man yung ipaabot, kung sinong pangalan nito na magiging presidente dito sa ating bansa, sana huwag po kayo magalit sa ating mga kaibigan o sa akin, dahil po tugunan natin, bigyan natin ng prediction. Hindi lang prediction, nakikita lang ng ating kaibigan. Kaya pinuntahan ko po talaga siya dito. Kaya kaibigan, tay, napagpasyahan naman po ninyo na ating ipapaabot po yung matagal na pong hinihintay ng mga tao dito sa atin. Nais po nilang malaman tayo kung sino po daw talaga ang susunod po na magiging presidente. Kung sakali man napayagan po ng ginsa may kuandiya nagdala aning mag-file sa candidacy guys, no? Diri ninyo may balaan kung kinsa ang ituro ni kaibigan na susunod karong 2028 kung sakali man na maituloy po yung halalan. Kaya okay lang po ba tayo na ipaabot na lang natin? O, sa lahat po ng makarinig dito, huwag po kayong magalit daw. Ulitin po natin po, ha. Huwag po kayong magalit po sa ipapaabot. Kung sino man yung nagagalit sa kanya, dapat po ay tanggapin na lang natin kung ano man po ang sasabihin ng ating kaibigan. Kaibigan, bakit po ninyo nakita na siya na ang susunod na magiging presidente dito sa amin? Bakit po tay na nasabi po ninyo na siya po ang susunod na presidente? Kasi po marami pong nagagalit sa kanya. Nako guys, sabi ng ating kaibigan, itiit kung mayroong nagagalit, kung marami man nagagalit sa kanya, pero sa totoo lang, maraming nagmamahal sa kanila. Bakit po nasabi po niyo tayo na sila po ang susunod? Marami po siyang isyu ngayon. Sige guys, pangalanan po natin, ha. Ang susunod na magiging leader po sa atin, hindi na po daw talaga mapipigilan si Sara Duterte. Naku po tay, grabe yung mga nag-idol sa kanya ngayon. Alam kong kung marinig po niyo ito, alam kong masaya kayo, no? Kung sino man yung nagagalit sa kanya, ito yung mas lalo silang manginginig sa galit. Naku tay, oo, kung marami po daw nagagalit guys, mas pinakamarami po yung nagmamahal po sa kanila, no? Ang susunod po na presidente na hinulaan po ng ating kaibigan ngayon, kung sa tuwing ay halalan na sa 2028, kung payagan po, no, na mayroong halalan na mangyayari, prangkahan po ito na prediction guys. Nakita na ng ating kaibigan, hindi na po talaga mapipigilan ang susunod po na presidente dito, kahit maraming isyu, si Sara Duterte na. Kaya pala gusto nilang ipa-impeach guys, sabi po ng ating kaibigan. Natakot po yung ating kaibigan ngayon, mayroon silang nakita. Bakit po tay? Kaya pala gusto nilang ipa-impeach kasi po natakot sila baka po hindi matapos ang pamumuno ni PBBM po ngayon. Bakit po nasabi po niyo yan tay?
Ha? Pag ito daw ang mapapatunayan ngayon guys, na mga ginagawa nila doon sa loob ng Senado, napakalaking gulo ito. Maraming bumaliktad, maraming mag-aaklas. Grabe. Alam po niyo tayo kung ano pong mangyayari po dito? Ang problema lang po dito guys, yung mga general, nag-aaklas na po guys doon sa kay BBM. Bakit po? Nasabi po inyo kaibigan, alam po ninyo? Nakita lang po daw nila guys, na yung mga general ay kumampi na dito sa mga Duterte. Di ba tayo i-impeach naman po, di ba? I-impeach naman si Ma'am Sara. Oo, sa pangatlong impeachment, di ba? Kasi meron po isang relihiyon na sila po ang nagpaabot nito sa impeachment na pangatlo. Di ba? Naku po. Ito po yung problema guys, no? Kahit pa ipa-impeach po ninyo yan, hindi po yan matatanggal. Alam po ba ninyo kung bakit po na hindi po sinasang-ayunan ng Presidente Marcos yung impeachment na yan? Dahil po mayroon siyang nakita na mayroong malaking naitulong yung mga Duterte. Alam mo ba, ilang presidente nagdaan, hindi po daw nila na ipalibing yung Ferdinand Marcos. Nang si Digong po yung namumuno, naging presidente, sabi ni kaibigan, siya lang po talaga ang pinaka matapang na presidente na nagpalibing po sa tatay ni Amy Marcos. Hindi ko na nasasabihin guys, na tatay po ni BBM ha. Alam po ninyo ang istorya dito. Kaya hindi na po talaga mapipigilan pa. Kahit pa sila tamba, kung sino man po yung mga galit po nasa Senado ngayon sa mga Duterte, hindi po nila mapaalis, mapatanggal at hindi ma-impeach po day talaga si Vice President ngayon. Tay, okay lang po ba tay na ganito po yung ano natin, no? Kasi gusto lang po natin tugunan yung mga tao. Marami pong nagsasabi sa akin, wag mo nang i-content yan, wag mo nang itanong sa mga kaibigan mo. Kung ano man po yung itatanong mo doon, yung iba na lang, yung mga kalamidad, wag na lang niya, wag kang makisali dyan. Sabi po nila guys, paano guys, mas marami yung mga nag-request sa atin na itanong po nila sa amin, sa mga duwende, para malaman po daw nila kung sino ang susunod na presidente. Nakatadhana na po to guys. Sabi ng ating kaibigan kung sino ang susunod na magiging presidente dito. Nagkakataon lang po daw guys, no? Pinagbigyan, sinunod po daw ni Sara Duterte. Sabi ng ating kaibigan, sinunod po ng anak niya, si tatay niya, si Digong. Sinunod po niya na hindi po siya magtakbo ng presidente. Dahil po, gusto po niya na matulungan pala si PBM. Yun pala ang istorya dito kaibigan. Kung siya po ang nagtakbo, siya po daw ang magiging presidente. Kaya sino pala ang marami pong naitulong dito? Ay nako po, hindi ko na babanggitin kasi baka akalain po ninyo, no, na basta. Kaya napapasalamat tayo sa prediction ng ating kaibigan na susunod po na magiging presidente. Hindi na po mapipigilan si Sara Duterte na po kapag siya po ay tumakbo. Nakita na ng ating kaibigan na siya na po talaga ang itinadhana po dito. Pasensya na kayo ha. At least po nakapaghanda kayo, di ba? Kung ayaw niyo magboto kay Vice President kapag siya ay tatakbo sa 2028, nasa inyo lang kasi po pre man po tayo dito, di ba? Wala po kaming sinasabi, butuhan po niyo yan. Hindi, bawal po kami dito na magsabi na butuhan po niyo yan. Di ba? Kayo na lang maghusga. Kahit pa hindi kayo magbuto, basta sinasabi ng ating kaibigan na prediction po niya sa 2028, siya po yung mamumuno dito sa ating bansa. Bumayag bang kayo o hindi? Kaya at least nalaman po ninyo ang katotohanan sa ating mga kaibigan.